Isinusulong ho sa Senado na dagdagan pa ng ngipin ang batas o amyendahan ng mga batas kaugnay sa sexual harassment para maiwasan ang iba't ibang mga pag-aabuso o pang-aabuso sa mga kababaihan. Ito'y para maging malinaw kung dapat ring panagutin yung mga employer sakaling may nangyaring pang-abuso sa loob ng kanilang kumpanya. At pabor naman ho ang isang criminal lawyer na baguhin ang mga umiiral na batas sa sexual harassment para masakop nito ang lahat ng kumpanya, eskwelahan o anumang mga establishmento at mga training institution. Makibalita tayo kay Mean Corvera. May pangangailangan na umano para amyendahan ang mga umiiral na batas para hindi na maulit ang mga kaso ng sexual harassment at iba pang kaso ng pang-aabuso. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa isyu ng reklamo ng sexual abuse ng aktor na si Sandro Mulak, sinabi ni Senator Francis Tolentino na dapat bigyan pa ng dagdag na ngipin ang Revised Penal Code at iba pang batas sa pang-aabuso gaya ng Safe Spaces Act o ang Bawal Bastos Law. Nais ni Tolentino na magkaroon ng probisyon sa batas para sa aplikasyon ng Torts Act o prinsipyo ng accountability ng isang employer. Is there really a need to strengthen not just existing laws but the self-policing regulatory mechanisms of those involved? Pabor ang criminal lawyer na si Attorney Lorna Capunan na baguhin ang probisyon ng Bawal Bastos Law. Hindi raw kasi malinaw ang probisyon sa batas na ito kung dapat bang papanagutin ng isang employer sakaling may nangyaring pang-aabuso sa loob ng kanyang kumpanya. Ang ibig sabihin, yung burden of proof, normally ang burden of proof nakasalalay sa nagrireklamo. Pag dito sa batas na to, dapat ang burden of proving na hindi siya negligent or that he was diligent or that he complied with all the labor regulations or the legal requirements or duties of an employer, dapat duty yan ng employer. So yung presumption of negligence, siya muna ang mag-prove na hindi siya negligent. Iginit ni Capunan ang istriktong pagsunod ng mga kumpanya sa probisyon ng batas, lalo na ang pagkakaroon ng Committee on Decorum na nangangasiwa sa mga reklamo ng pang-aabuso. Dapat anyang masakop nito ang lahat ng kumpanya, eskwelahan o anumang establishment at mga training institution. Meron tayong presumption of innocence. When this happens, when sexual harassment or sex-based violence happens in workplaces, in training institutions, and in schools, the presumption of negligence should step in. Dapat hindi na i-prove muna ng victim na negligent. Nakasalanan ng boss, bakit mo hinire yung manyakis na yan? Bakit nyo hinire yung may record na yan? Bakit hindi pinarusa nung nagreklamo, maraming nagreklamo about this perpetrator? Bakit walang ginawang establishment? Helpless ang victim po. Sabi ng DOLE, walang umiiral na batas sa ngayon na mag-oobliga sa isang employer para i-report sa Department of Labor and Employment kung may nangyari mang pang-aabuso sa kanyang tanggapan. Gayunman, sa ilalim ng bagong batas na Eddie Garcia Law, may probisyon na hindi dapat payagan ng employer ang kanyang mga manggagawa na mabiktima ng anumang physical abuse. Hindi pa naipapatupad ang batas na ito dahil kasalukuyan pang binabalangkas ang implementing rules and regulations. If GMA is acting as the principal, using Section 14, it should not subject or allow yung workers niya to be subjected to any kind of abuse. And that is Section 14 of Eddie Garcia Law. Samantala, hindi mo na pinadalo sa pagdinig si Mulak at mga inirereklamo ng mga GMA independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz dahil humingi sila ng panahon para sa kanilang legal actions. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe
sa @net25tv.